Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Pasada Balita. Giyera kontra ilegal na droga ng nakaraang administrasyon, babalatan sa Kamara. Dating Pangulong Duterte hindi imbitado sa pagdinig. Pasada Balita. Napaulat na planong destabilization o pagpapabagsak sa pamahalaan hindi papayagan ng administrasyon. Pangulong Marcos nanindigang hindi bubuwagin ang NTF-ELCAC. Pasada Balita. Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, 8 katao patay sa pambobomba sa isang moske sa Nigeria. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, foreign investment pledges bumaba sa unang bahagi ng taon. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Boston Celtics pasok na sa Eastern Conference Finals ng NBA. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Iimbestigahan ng Kamara ang giyera kontra ilegal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairman at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., layo ng investigasyon na silipin ang mga insidente ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs. Anya, sa ngalan ng parliamentary courtesy, hindi iimbitahan sa pagdinig sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa. Imbitado naman sa naturang hearing ang mga dating opisyal tulad ni na dating Justice Secretary Menardo Guevara na ngayon Solicitor General, dating PNP Chief Oscar Albayalde at mga opisyal ng PNP NCRPO. Gayun din ang mga magulang ng mga biktima ng EJK at war on drugs, lalo na ang mga magulang ng mga menor de edad na napatay. Tiniyak naman ng kongresista ang pagsasagawa ng patas, may malasakit at may respetong pagdinig. Pasada Balita. Hindi papayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manaig ang anumang destabilization plot o anumang tangkang pagpapabagsak sa pamahalaan. Tiniyak ng Pangulo na hindi niya hahayaan ang sino man na lumikha ng pagkakawatak-watak ng bansa. Wala rin anyang puwang ang destabilization sa bansa dahil nakatutok ang pamahalaan sa pagpapaunlad ng ekonomiya at paglaban sa insurgency. Bilang Commander-in-Chief, nanawagan din ang Pangulong Marcos sa 4th Infantry Division ng Philippine Army na patuloy na magpakita ng katapatan, pagkamakabayan at pagsilbihan ng bansa. Paalala pa ng Pangulo para talihin ang momentum ng kanilang mga operasyon hanggang sa lubusang mawala o mapulbos ang impluensya ng mga terorista. Pasada Balita.
Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi niya bubuwagin ang NTF-ELCAC o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa ambush interview sa Cagayan de Oro City, sinabi ni Pangulong Marcos na wala naman siyang nakikitang dahilan para alisin ang NTF-ELCAC. Anya, hindi naman ang pamahalaan ang gumagawa ng sinasabing red tagging, kundi ang sino-sino lamang, kaya't sa halip na nilalabanan ang mga nagtatanggol sa pamahalaan, dapat pa silang tulungan. Git pa ng Presidente na dahil sa NTF-ELCAC, malaki ang naging epekto nito sa pagsugpo sa mga tinatawag na internal security threat. Pasada Balita. Sa iba pang detalye ng mga headline, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat lamang na imbestigahan na si Bambam Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ambush interview sa CDO, kinwestiyon ni Pangulong Marcos kung paanong nahalal si Mayor Guo sa nasabing bayan. Paliwanag ng Pangulo, kilala niya ang mga politiko sa Tarlac, ngunit hindi ang kontrobersyal na alkalde. Nagtataka rin siya kung saan ang galing si Mayor Guo matapos itong manalo noong 2022 local elections. Hindi pa rin naman isinasantabi ng Pangulo ang posibilidad na peligroso sa seguridad ang ganitong mga pangyayari. Tiniyak naman ng Presidente ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan upang hindi na maulit na may nakapapasok sa bansa na mga kaduda-dudang tao. Pasada Balita. Maaaring makansila ang birth certificate ni Bamban Mayor Alice Guo kung mapapatunayang mali ang pagdedeklara nito na siya'y Pilipino. Ito naman ang iginiit ng Philippine Statistical Authority sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng nasabing alkalde. Ayon sa PSA, iniimbestigahan na nila ang mga requirement na isinumite ni Mayor Guo sa kanyang delayed na pagpaparehistro ng birth certificate at mga taong sangkot sa nasabing aplikasyon. Paliwanag ni PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, kapag nakansila ang birth record ni Mayor Guo, makukwestiyon ang kanyang citizenship, lalo pat ito ngayon ang kabilang sa mga naungkat. Matatandang lumutang ang impormasyon sa Senado na naparehistro ang kanyang birth certificate noong 17 taong gulang pa lamang ang nasabing alkalde. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos tutulak patungong Ilocos Norte ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakataktang umuwi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang probinsya ngayong araw. Ito'y para pangunahan ang pagbubukas ng modernong two-story facility na tourist rest area sa South Municipal Beach Park sa Pagudpud, Ilocos Norte. Matatandaan na noong December 2022 nang isagawa ang groundbreaking ceremony ng nasabing tourism infrastructure na pinunduhan ng DOT o Department of Tourism. Ang proyekto ay bahagi ng bisyon ni Pangulong Marcos na lalo pang mapalakas ang turismo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bahagi naman ng tourist rest area ang malinis na mga restrooms, lounge at information center para sa mga turista, trade center para sa mga locally sourced products. Samantala makakasama naman ng Pangulo sina Tourism Secretary Cristina Frasco, Ilocos Norte Governor Matthew Joseph Manotoc at iba pang local officials. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa latest, mula naman sa Filipino Mirror, inaprubahan na ng National Economic and Development Authority Board na pinamumunuan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Infrastructure for Safer and Resilient Schools Project na nagkakahalaga ng 30.5 billion pesos. Ayon sa Presidential Communications Office, pangungunahan ng Department of Education at DPWH ang implementasyon ng proyekto at popondohan ito sa pamamagitan ng Official Development Assistance Loan mula sa World Bank, International Bank for Reconstruction and Development. Aarangkada ang ISRS project mula 2025 hanggang 2029 at pagtutuunan dito ang repair, rehabilitation, retrofitting
at reconstruction ng mga school facilities sa labas ng National Capital Region na napinsala ng iba't ibang kalamidad sa pagitan ng taong 2019 hanggang 2023. Tinatayang nasa mahigit 1,200 paaralan, mahigit 4,000 school buildings, mahigit 13,000 mga classroom at mahigit 700,000 mga mag-aaral ang makikinabang sa nasabing proyekto. Pasada Balita. Naging generally peaceful o pangkalahatang mapayapa ang unang araw ng panghuhuli sa mga kolorum na public utility jeepney. Ito naman ang inanunsyo ng National Capital Region Police Office kaugnay sa nasabing hakbang. Ayon kay NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Eunice Salas, walang napaulat na insidente at normal din ang naging sitwasyon. Tiniyak naman ng mga nagkilos protesta na patuloy ang pamamasada dahil hindi nila kinikilala ang pagtanggal ng kanilang prangkisa. Dagdag pa ng grupo, meron pa silang legal na hakbang para kwestiyonin ito at maging ang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Pasada Balita. Walang maayos na usapan sa mga taong ayaw makinig. Tila ganito ang mailalarawan ang mga naging dialogo sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga transport group kaugnay sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ayon kay Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Andy Ortega, ilang pulong na ang ginawa ng DOTR at LTFRB sa mga grupong piston at yung sumasakay na manibela at ilang extension na rin ang ibinigay sa mga ito para makapag-consolidate ng prangkisa simula pa nung nakaraang taon. Maaari niyang sabihin na wala nang iba pang usapin sapagkat malinaw na tutol ang nasabing mga grupo sa modernization program. Gayunman nananatili niyang bukas ang DOTR at LTFRB sakaling naisin ng mga transport group na makipag-usap pa hinggil sa PUV modernization o sa iba pang issue sa transportasyon. Pasada Balita. Samantala, magbubukas na ngayong araw ang ika-86 na SM Supermall sa buong bansa. Ang SM City Caloocan na itinayo sa Deparo Road sa Bagumbong, ang ikatlong Supermall sa lungsod at kauna-unahang Big City Mall sa North Caloocan. Alok na retail, entertainment at recreational activities ang SM City Caloocan. May 3 palapag, giant installation at eco-friendly features tulad ng e-vehicle charging stations at biker-friendly facilities. Kasabay ng pagbubukas ng SM City Caloocan, ang pagbukas din ng maraming trabaho at negosyo para sa komunidad, partikular ng mga taga North Caloocan. Pasada Balita. Samantala, dinipensahan ng Philippine Health Insurance Corporation ang kasalukuyan nitong contribution rates at sinasabing batay lamang ito sa nakapaloob sa batas. Ito'y matapos ang pahayag ni Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na masyadong mataas ang premium rates ng PhilHealth habang mababa naman ang benepisyong nakukuha ng mga miyembro nito. Ayon kay PhilHealth Vice President for Corporate Affairs, Ray Balenya, lahat ng ipinatutupad ng PhilHealth ay bilang pagtalima lamang sa batas at alinsunod sa probisyon ng Universal Healthcare Law. Gayunman, nilinaw ni Ginoong Balenya na bukas silang makipag-ugnayan sa Kongreso sa pag-amyenda ng UHC Law kung makikita ng mga itong hindi makatarungan ang kasalukuyang contribution rate. Kagayaan niya ng palaging ginagawa ng PhilHealth, handa ito na ipaubaya sa mababang kapulungan ng pagtalakay sa usapin at susunod lamang sa mga panuntunang magtataguyod sa kapakanan ng bawat Pilipino. Pasada Balita. Samantala, nanawagan si Tagbilaran Bishop Alberto Uy sa mga mababatas na muling pag-aralan ang inihaing panukala sa pagkakaroon ng diborsyo na lusot na sa ikalawang pagbasa.
Ayon sa Catholic Prelate, dapat pagtuunan ng Kongreso ang pagbuo ng mga programa at panuntunan na layong paigtingin ang pagsasama ng mag-asawa at hindi gumawa ng mga batas na maghihiwalay o sisira dito. Kabilang na niya rito ang pagbibigay ng marital counseling upang mapag-usapan at masolusyonan ng mag-asawa ang kanilang problema. Sinabi rin ng Bohol Bishop na ang panukalang diborsyo ay salungat sa mga katuruan ng Simbahang Katolika sa kabanalan ng kasal at turo o mga turo ni Jesucristo sa kahalagahan ng pangako, pagpapatawad at pagkakasundo na nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa. Pasada Balita. Sinintensyahan ng Taguig City Trial Court, Branch R266, ang ina ng pamilya Maute na nasa likod ng Marawi City Siege na mabilanggo ng hanggang 25 taon. Ito'y matapos mapatunayan ng Taguig RTC na lumabag si Ominta Romato Maute sa Section 6 ng Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Ayon sa korte, pinagamit ni Ominta noong July 29, 2016 ang kanyang isang sasakyan sa 5 teroristang sina Muhammad Kayam Romato Maute, Omar Keham Romato Maute, Abdullah Romato Maute, Mahater Romato Maute at Najib Pundug. Kaugnay nito, malaman ng mga otoridad ang tungkol sa sasakyan. Tumakas ang 5 terorista na pasahero nito at iniwan dito ang ilang improvised explosive devices. Akusado rin si Umintang at 5 iba pa sa pandurukot at pamumugot ng mga sibilyan sa Lanao del Sur mula Abril 4 hanggang 10 noong 2016. Pinagbabayad din ng korte ng 500,000 piso ang nasabing ina ng pamilya Maute. Pasada Balita. Naharap naman sa 45 karagdagang reklamo ng kasong graft ang suspendidong silang Cavite Mayor na si Alston Kevin Anarna. Ito'y dahil sa sinasabing paggastos ng 5 o 11 milyong piso para sa peking okasyon noong nakaraang taon. Inihain ang nabanggit na kaso sa Ombudsman kung saan inakusahan ng alkalde at mga opisyal ng Bids and Awards Committee ng Lalawigan ng grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kabilang sa mga respondent ng kaso ang kapatid ni Mayor Anarna si Nathaniel Anarna Jr. namumuno sa BAC, mga miyembro nitong sina Dolores Jeanette Balawan, Engineer Marquina Melinda Cabrera Priscilla, Tagle, Owen Santos at lahat ng miyembro ng BAC Secretariat. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga itinuturing na kalaban ng pamahalaan, muling binalaan ni Pangulong Marcos. Detalye, nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaaway ng bansa na maaring nagtatago raw sa mga anino o nakikihalo sa mismong mga komunidad at institusyong pinoprotektahan ng gobyerno. Sinabi ni PBBM na handa ang gobyerno na lumaban at magpatupad ng mga hakbang upang mapigilan ang anumang masamang balak at tangka ng mga ito. Sa usapin naman ng lokal na pag-unlad, ibinida ng Pangulo na namuhunan daw ang gobyerno ng 5.3 billion pesos para naman sa mahigit 700 proyekto sa mahigit 300 barangay na mahalaga raw sa laban kontra insurgency. Anya, kasama sa mga proyektong ito ang infrastruktura, kalsada, water systems, paaralan at mga health center kung saan higit 78 naman ang nakumpleto na. Ipinagmalaki ng presidente na naging matagumpay ang ICLI program ng gobyerno para sa mga dating rebelde sa Northern Mindanao at Caraga Region na dito'y 80% daw ng mga Calauc ay nakatanggap na ng mga benepisyo gaya ng livelihood training, tulong pinansyal
pinansyal at higit sa lahat ang educational opportunities. Kasabay nito, pinuri naman ng punong ehekutibo ang militar sapagkat dahil anya sa mga pagsisikap nito, ang mga dating tinuturing na kalaban ngayon ay tumutulong na sa pagbuo ng kanilang mga komunidad imbes na sirain ang mga ito. Ipinunto pa ng presidente na sa pamamagitan ng mga proyekto ng gobyerno ay matitiyak ang kapayapaan sa mga lugar na dating apektado ng labanan at mapapanatili na hindi na muling mahulog ang mga komunidad sa bitag ng armadong labanan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, balikan lamang natin yung issue po nung kontrobersyal na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Guo. At sa pagkakataong ito, tayo po'y pinalad na makakahuntahan ang Senate Committee on Basic Education and Ways and Means Chairman, si Senator Win Gatchalian. Senator Win, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Sen? Good morning, John. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Alright, maraming salamat po na sa isang busy Friday morning ay nabigyan niyo po kami ng pagkakataong muli kayong makahuntahan. Anyway, ano pong ika ngayon parang nagsabi sa inyo na parang nababagalan po ba kayo sa galaw ng DILG at iba pang mga pinakaukulang ahensya ng pamahalaan regarding sa kaso ni Mayor Guo, Senator? Ngayon kasi marami ng ahensya ang nag-iimbestiga, marami na rin ahensya ang kumukuha ng dokumento sa iba't ibang lugar. Kasama na dito ang munisipalidad ng Banban. At sa mga ganitong investigation, kailangan na gumawa muna ng preventive suspension para maging patas at madaling kumuha ng dokumento. Kung yung alkalde ay nandoon pa rin, maimpluwensyahan niya yung mga pagbukuhan ng dokumento, maimpluwensyahan niya rin yung paggagawa ng dokumento. Apo. At ito ay normal procedure na ginagawa sa pag-iimbestiga. Apo. Subalit ang feedback namin sa DILG ay wala silang kapangyarihan para magsuspinde. Kaya sabi nga namin na kung ano man yung fact-finding o investigation na ginagawa nila, maibigay na sa ombudsman para maproseso na ito dahil tumatakbo ang araw at tumatakbo ang oras. Opo. Medyo naging curious lang ako kasi personally yung anak ko, tinanong ko kahapon, nagulat ako na ano raw po ba ang dapat gawin ng mga senator or mga mambabatas if ever na feeling nila yung kanilang ini-interview or kanilang ini-interrogate, ini-imbestigahan, specifically dito kay Mayor Guo, na parang paiba-iba at hindi consistent ang sagot at mukhang merong itinatago. Ano po raw ba ang kayang gawin ng mga senador para ika ngay mapilit or mailabas kung ano yung mga tanong na hinahanapan nyo ng kasagutan, Senator Win? Una, ang aming objective ay in aid of legislation. So kumuha ng maraming impormasyon, tamang impormasyon, accurate na information, at totoong impormasyon para mahanap natin katotohanan at makagawa tayo ng mga rekomendasyon at batas para hindi maulit itong mga pangyayari. At ang aming kapangyarihan, kung nakikita namin na ang isang resource person o isang taong inibitahan ng Senado ay hindi nagsasabi ng totoo, pwede siyang ma-hold in contempt. Siguro nakikita natin to sa mga ibang pagdinig kung saan pwedeng makulong yung taong nagsisinungaling o hindi nagbibigay ng impormasyon. Wala pa po ba sa ganong level si Mayor Guo, Senator Win? Para i-cite for contempt? Diyan, dahil si Mayor ay Mayor at isang public servant rin, binibigyan natin siya ng malawak na courtesy room, no, para magbigay ng kanyang sagot. Kung titignan nga natin yung hearing, hindi po siya pinipigilan, binigyan siya ng pagkakataon magbigay ng opening statement. Katabi niya yung abogado, papalit-palit niya yung abogado niya. No? Ilan abogado rin ang dala niya.
Kaya hindi naman siya pinipigilan magbigay ng sagot o hindi naman siya pinipigilan para kumonsulta sa kanyang abogado. So, malawak o kumbaga may elbow room tayong binibigay para makasagot siya ng maayos. At in the spirit of fairness, para malinawan, mabigyan niya ng linaw itong mga issues na ito. Hanggang kailan po ang pagdinig na to, Senator Win? Hanggang kailan kayo magtitiis? Meron pa isa sa darating pong Wednesday, itong nito. At tignan rin namin. Kasi ang focus natin dito ay yung Pogo eh. Actually. Ang anak na lang ito sa kanya dahil nga lumabas na itong mga issues na ito. Nagsala-salabat eh. Oo, naging salabat na. Pero ang focus talaga namin yung Pogo at paano i-ban o pigilan na itong mga Pogo dahil nga paulit-ulit na lang. Nung isang araw dyan, meron na namang Indonesia na meron din isang Pogo hospital na nadiskubre. Kaya hindi natatapos to dahil nga itong mga Pogong ito masyado kumbaga sa ugat lumalalim at lumalalim na yung ugat. Alright, ikaw po, kasi bihira kitang makita nagseseryoso eh. Pero doon sa hearing na yun, mukhang seryosong-seryoso ka, Senator Win. Seryoso naman tayo dyan. I mean, mukhang naman na mabiro, may panahon na rin na seryoso. Mukhang nanggigigil ka eh. Hindi ka ba kumbinsido sa mga sinasagot ni Mayor Guo, Sen. Win? Sabi ko nga, 3 lang naman sagot niya. Hindi ko alam, nakalimutan ko. Hindi mo maalala. O i-check, di ba? I-check natin sa kanilang abogado. Tuloy, yung meme tuloy, Senator Win, parang bagay na bagay, parang G-N-I-G-O-U. O ka na kayo. Nabulol tuloy ko. Ang Pogo, ginagago talaga tayo. Precisely. Kasi paulit-ulit na ito eh. At makikita mo yung trend, no? Kung ang aking teorya, si Mayor Go, teorya ko ito, personal teorya ko ito, pinatakbo ito ng mga Pogo at para may proteksyon yung mga Pogo. Dahil itong mga Pogo, marunong na rin gumastos. Alam nila, kung ang politiko ay kakampi nila, hindi sila mapapaalis doon. Paano sila paalisin doon kung kakampi niya yung mayor? At saka parang napaka-imposible po naman yata na mismong taga roon, hindi nila alam na merong natayong mga establishment doon na ginagamit exclusively allegedly ng mga nasa Pogo. Di po ba, Senator Win? Diyan nakita ko kasi yung mga litrato at ako personal ako pumunta doon. Tingnan mo lang sa yung mga video sa YouTube. Ang lapit lang nung Pogo hub. Kaya nga Doon sa Municipal Hall. Wala pang 300 meters. Talagang tanaw na tanaw mo sa Municipal Hall. Kaya kung ikaw ay mayor, alam mo may Pogo dyan, alam mo may 800 katao, pasok-labas, magkakaroon ka ng kahit papano duda. Tama. At ang mayor, makapangyarihan ng mayor, pwede siyang magpa-inspect, maraming pwedeng gawin ang mayor. No? Dati rin tayo naging mayor, kaya kapangyarihan, alam rin natin. Kaya nakakapagtaka, no? Kung nasa likod lang ng Municipal Hall, nakita mo, 800 katao pumapasok, lumalabas. Sana naging mas maingat. Isang bagay lang ang gusto kong bigyan din, Senator Win. Wala namang halong politika to dahil hindi ka na makakandidato next year, di ba? Hindi. Last time na ako. 2028 na ako. So, mas bagay yung ganyang aura mo, Senator Win. Mas bagay ang ganyan. Mas mamahalin ka ng girlfriend mo. Anyway. Hindi nga, natatakot na rin nga siya. Kaganoon. Nasa iyo pagkakataon, Senator Win, may karagdagan ka pang mensahe. Go ahead po. Ako naman dyan ay maraming salamat sa oportunidad para magpaliwanag at maraming salamat. At kami naman ginagawa lang ho namin yung trabaho natin dahil gusto rin natin malaman ang katotohanan at mahinto na itong Pogo sa ating bansa. Thank you as always. Suki ng palatuntunan, suki ng programa. Hanggang sa susunod pong pang-aabala, Senator Win Gatchalian. Maraming salamat. Good morning. God bless, sir. Thank you. Yan po mga kabalitaktakan, si Senator Win Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education and Ways and Means. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ang bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Filipino sa kanilang pangangailangang medikal.
Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't lagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! Oy, 32 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nais ipawalang bisa ni dating Caloocan City Representative Edgar Erice ang 18 billion pesos sa kontrata sa pagitan ng Commission on Elections at Miro Systems, isang South Korean provider. Sa panayon ng DWIZ, binigyang diin din ni Erice na walang experience ang Miro sa Philippine setting at nagkaroon din ito ng mga problema sa ibang eleksyon. Ikinulungkot ng dating mambabatas ang pagkabigo ng machine na kumonsulta sa COMELEC Advisory Council bago maglabas ng TOR ayon sa iniaatas ng batas at kinwestiyon ng transparency at accountability ng proseso ng bidding. Pasada Balita. Nakatakda namang ihain ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy para sa gaganaping May 27 o May 2025 midterm elections. Ayon kay Chair ni COMELEC spokesman John Rex Saudianco, kabilang sa maghahain ng COC ang mga tatakbo sa pagkasenador hanggang sa mga lokal na pwesto at certificates of nomination and acceptance para naman sa mga party list nominee. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tinatapos na ng poll body ang calendar of activities para sa darating na eleksyon. Una nang inaprubahan ng ANBank na malimitahan ang panahon para sa mga substitute candidates na maghain ng kanilang mga COC. Pasada Balita. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na dapat pag-aralang mabuti ang online voting para sa mga overseas Filipino worker. Ginawa ng senador ang pahayag ng pangunahan ng kanyang Committee on Electoral Reforms and People's Participation ang pagdinig sa panukalang New Overseas Voting Act o Senate Bill number 172. Nagtanong Presidential Sister kung kailangan ba ng bagong batas o dapat magpasa na ang COMELEC ng sarili nitong rules and regulations para rito. Inusisa rin ng senador ang poll body kung kailangan ng New Overseas Voting Act para magkaroon ng improvement ang voters turnout. Inihayag naman ni COMELEC Chairman George Garcia kay Super Ate na mas makabubuting magpasa ng batas para ma-institutionalize ang pagsasagawa ng overseas voting sa pamamagitan ng internet. Pasada Balita. Samantala, freedom of expression is not absolute. English yun. Ito naman ang binigyang diin ni Tagum City Mayor Ray Uy. Kasunod ng panawagang sibakina bilang miyembro ng Kamara si dating House Speaker at incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez. Ayon kay Mayor Uy, bagamat itinuturing niyang best friend si Congressman Alvarez, sobra na anya ang naging mga pahayag nito laban sa mga opisyal ng kanilang lalawigan, gayon din sa panawagang tigil suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi anya dapat ginagawang freedom of expression ang pagsasabi ng kung ano-ano sa mga kapwa opisyal, lalo na't umiira ng batas ng libelo dito sa bansa. Samantalang ibinasura ng House Committee on Ethics ang reklamong negligence of duty laban kay Congressman Alvarez, habang magpapatuloy naman sa Lunes, Mayo 20 ang pagdinig sa sinasabing defamatory statement ng kongresista laban sa mga opisyal ng Davao del Norte na sinasabing seditious o seditious statement ng himuki ng AFP na bawiin ang suporta sa Pangulo. Pasada Balita. Samantala, humihirit ang National Food Authority ng 16.3 billion pesos para sa pagbili ng palay sa 2025. Ito'y upang makamit ang dami ng target o target volume para sa national buffer stock at sa dagdag na budget para sa pag-upgrade
ng storage capacity nito. Ayon kay NFA Acting Administrator Larry Lacson, bukod sa pagpupondo sa pagbili ng palay, mula sa mga lokal na magsasaka, kinakailangan ng bumuo ng karagdagang mga pasilidad sa pag-iimbak at pagsasaayos ng mga drying facility upang mapabuti ang buffer stocking. Mababatid na sa ilalim naman ng Rice Tarification Law na limitahan ng NFA sa pagbili ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka. Habang nagpapatuloy ang debate sa Kongreso kung ibabalik ang kapangyarihan ng NFA na mag-import ng bigas o patatagin ang mga presyo sa merkado. Pasada Balita. Muling binigyang diin ng Department of Agriculture na magiging last resort o option ng pamahalaan ang pagbibigay ng otorisasyon sa NFA na mag-angkat ng bigas. Kasunod ito ng pagtutol ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa panghihimasok anila ng NFA sa usapin ng rice importation. Tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na papayagan lamang ang pag-aangkat ng NFA kung nagkakaroon na ng kakulangan sa supply ng bigas at sa mga pagkakataong kinakailangan lamang. Sinabi rin ng opisyal na walang kapangyarihan ng NFA na kumilos ng mag-isa, kaya't daraan pa ang prosesong ito sa iba't ibang komite, gayon din sa approval ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Samantala, sa panig naman ng Rice Watchdog Group na Bantay Bigas, inirekomenda ni spokesperson Cathy Stavillo na sa halip na kapangyarihang mag-angkat ng bigas, dapat na lamang bigyan ng pamahalaan ng NFA ng mas malaking budget para makabili ng palay at maibenta ito sa mga pamilihan. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Sagupaan sa Samar, nagresulta sa pagkamatay ng isang sundalo. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nagpaabot ng pakikiramay si Philippine Army 8th Infantry Division Commander Major General Camilo Ligayo sa naulilang pamilya at kaanak ni Corporal Raycon Remedyo na nasawi matapos ang naganap na enkwentro sa Barangay Gayondato, San George, Samar. Ayon sa Philippine Army, isang sundalo rin ang nasugatan sa bakbakan sa pagitan ng 3rd Infantry Battalion at ng mga miyembro ng Sub-Regional Committee SRC Browser Eastern Visayas Regional Party Committee o EVRPC. Base sa ulat, nirespondihan ng tropa ang sumbong ng mga sibilyan tungkol sa presensya ng mga armadong terorista sa lugar na nagresulta sa palitan ng putok na siya ring ikinasawi ni Corporal Remedyo. Mariing kinundina ni 3rd IV Commander Lieutenant Colonel Fritz Montemor ang mga karahasan ng mga natitirang teroristang komunista sa mga sundalo na nais lamang magbigay serbisyo sa mga mamamayan na naninirahan sa mga liblib na lugar. Ito si Patrol 17, Jopel Pelenio. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Dapat alam nyo na yan. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras, 14 na minuto na lamang. 8 o'clock na. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, mahigit 4.2 milyong Pilipinong botante ang malapit ng ma-deactivate at hindi na makakaboto sa 2025 elections. Ito ayon sa Commission on Elections ay dahil karamihan sa mga mabuburang botante ang nabigong bumoto sa dalawang magkasunod na halalan. Nabatid na nagkaroon din ng failure to validate sa kabuuang 595 voters kung saan 3 ay dahil sa loss of Filipino citizenship. Sa Region 4A o Calabarzon ang nakapagtala ng pinakamalaking bilang ng mga disenfranchised voters na nasa mahigit 733,000. Si
Sinundan ito ng Region 3 o Central Luzon na umabot sa mahigit 503,000. Samantala, ang Cordillera Autonomous Region ang nakapagtala ng pinakamababang bilang ng mga disenfranchised na botante na nasa mahigit 69,000 lamang. Pasada Balita. Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission na ipagbawal muna ang pagputol sa supply ng kuryente sa mga consumer. Ito'y dahil sa dagdag singil sa kuryente lalo na sa mga lalawigan. Hiling ni ARC Chairperson at Attorney Mona Lisa de Malanta, huwag agad putulan ang power supply ang mga consumer sa hirap o nahirap sa pagbabayad ng kuryente. Pag-question naman ng grupo ng mga kooperatiba na Philippine Rural Electric Cooperatives Incorporated, paano sila makababayad sa supplier ng kuryente kung hindi nila masisingil ang mga customer. Ayon kay Pilreca Executive Director Attorney Janine Colingan, kung may mandato na wag muna mamutol ng power supply ang mga kooperatiba, sana mayroon din nito ang mga supplier na bigyan sila ng mga discount at oras para makapagbayad. Pasada Balita. Hoy, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Bida si Jason Tatum kahapon sa kanyang 25 points, 10 rebounds at 9 assists at panalo ang Boston 113-98 sa Cleveland. At pasok sila sa Eastern Conference Finals sa pangatlong sunod-sunod na taon at pang-anim na beses sa 8 taon. Ang sabi ni Celtics coach Joe Mazzulla, closeout games are tough. It's a level of stress, anxiety, desperation. It takes what it takes. You've got to play 48, hopefully, maybe even more minutes at times. At the end of the day, you just got to keep on going, continue to chip away, and the things that you can control. Sabi naman ni Jason Tatum, everybody's an effect on each other, and we all impact each other to help winning and build this culture that we have. Everybody should be proud of themselves. Obviously, it's not the end, but we want to win a championship. Aantayin ngayon ng Celtics ang mananalo sa serye ng New York at Indiana. Ang conference finals sa magumpisa sa TD Garden sa Lunes o sa Miyerkules. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa Euro 4 diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, bumaba ang foreign investment pledges sa unang bahagi ng taon. Ito'y matapos sa iulat ng 8 investment promotion agencies ng pamahalaan na wala silang naaprubahan nito lamang mula Enero hanggang Marso. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 148.43 billion pesos ang naaprubahang foreign investment sa unang bahagi ng taon. Mas mababa ito ng 63.6% kumpara sa naitalang 408.22 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pasada Balita.
Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. 8 katao ang patay habang 16 na iba pa ang sugatan sa pambobomba sa isang moske sa Nigeria. Ayon kay police spokesman Abdullah Haruna, suspect sa pagpapasabog ang isang 38 taong gulang na lalaki at umaming nagawa ang pag-atake dahil sa away sa pamilya. Agad namang nilinaw ni Local Police Chief Umar Sanda na walang kinalaman ng insidente sa terorismo. Makikita ang mga sirang dingding at sunog ng mga gamit sa moske matapos ang naturang pambobomba. Pasada balita. Iiwanan ko po kayo ng good news ha. Pasok ang 7 Pilipino sa Forbes Asia's 30 Under list ngayong 2024. Ito ang listahan ng 30 natatanging individual edad 30 pababa na kinikilala sa Asia-Pacific region dahil sa kanilang potensyal at social impact sa iba't ibang larangan. Kabilang sa listahan ng 2 content creator na si Abby Marquez, na kilala bilang Lumpia Queen at patok sa kanyang cooking tutorials at licensed pharmacist na si Archie Larga, na kilala naman sa kanyang medical tips at donation drive para sa kanyang mga customer. Si Johnny Bañez po hindi kasama kasi underage. Ganon. Yan po ang ating good news ngayong araw ng Friday. Bago lamang po ako magpaalam ng lubusan, happy birthday muna Donald Peñafiel, transmitter text sa Ubando, Bulacan. At happy birthday kay Paring Ton Villamor ng DWIZ at Aliw Production at kay Christian Lambino ng DWIC Tech Dagupan. Bago lamang po ako tuloy magpaalam, ito lang pong gusto ko lang paalala kasi ang tindi po ng itinaas ng singil sa kuryente ngayong Mayo. Marami po akong nakakausap, 2,000 pataas po ang nadagdag sa singil ng kuryente, which is understood naman kasi karamihan po sa kanila ay talagang kinailangan gumamit ng aircon at iba pang mga kagamitan para mapawi ang sobrang init ng panahon. Dahil nga naman sa heat index na yan at saka sa ikangay climate change at iba't ibang mga contributor. Ang sa akin lamang po, sana naman ang unang-una niyong tirahin para maiwasan ang ikangay pandaraya ay yung mga mahilig magkabit ng jumper o yung nakikikabit ng supply ng kuryente sa may supply ng kuryente na hindi naman po nagbabayad ng tamang ikangay bayad sa singil sa kuryente. Anyway, yan po isa naman pong edisyon, Friday edition ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitatakan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Have a blessed and happy bonding time with your family and loved ones. Lagi pong tatandaan, sabi nga nila, ulitin ko raw, mahal ko po kayo. Oras sa hudyat, 8:00 na ng umaga. Bye! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.